Hello po, greetings sa inyong lahat. Ang ating pong pag-usapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa usaping yung pinapatitulo, no? Napatituluhan yung lupa sa pangalan ng anak na anak niya sa kanyang kabit di umano, no? At paano ba, may habol po ba ang legal wife kasi mukhang nagkahiwalay na itong mag-asawang ito at yun nga, nagkaroon daw ng anak doon sa iba at ipinangalan yung titulo ng lupa na nabili ng kanyang asawa. May habol ba si legal wife? Okay? So, by the way, bago tayo magpatuloy, ito po si Attorney Rogelio Wong. Ito po ay isang legal aid public service program ni yung lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay. Bago tayo magpatuloy, no, I would like to express my appreciation doon po sa ating mga supporters po natin, mga viewers, followers po natin, no? Ah, at saka likers po natin dito sa YouTube, no? At saka gano'n na rin sa ating Facebook, no? Bagong account po natin sa Facebook, no? You could follow me there, no? Bago pa lang po ang account na ito, so could you please spread the news na aside from the YouTube channel, meron na po tayong Facebook account. So, paki-follow po and sa abot po ng ating makakaya, no? I will try my best na masagot po ang inyong mga katanungan, mga comments po ninyo, no? Dito sa YouTube at ganoon na rin po ating uh, sa ating bagong account sa Facebook. Alright. So, okay. Ang ating pong bigyan po ng daan, no, sa episode nito ay tungkol nga sa sulat sa atin na ni Love ay na live sorry if I have to I cannot I hope I get your username pronounced correctly, si Love dash IM9EI. Alright, so sabi niya dito, may tanong lang po ako, sir. Halimbawa po, bumili ng lupa tapos ipinangalan sa anak niya sa kabit. May habol po ba ang legal wife? Kasi may anak na sila tapos binili po ang yung lupa at pinangalan sa anak. Sabi dito, may habol ba si legal wife doon sa bata? Doon sa kabit, sabi niya. Kasi legal wife po naman ako. Okay. So, maraming salamat. Okay. Tulad ng nasasabi natin lagi, no? Ang mag-asawa po kahit na hiwalay po yan, okay? Kahit lalo pa kung hindi naman wala silang legal separation at hindi nagkaroon ng annulment yung kanilang marriage, no? Ay mag-asawa pa rin po sila, no? Sa batas po sa mata po ng ating batas. At ano man pong ari-arian na na-acquire ng sino man po sa kanila, no? During their marriage is presumed to be part of their conjugal or absolute community property. So dito sa sulat po sa atin, no? Yes, definitely po, no? May habol po si legal wife dito sa nabiling property. Provided po na meron po tayong ebidensya, no? Na nagpapatunay na yung kanyang yung di umanong kabit po niya ay wala naman pong kakayahan para bilhin yung lupang iyon, no? Kundi ang meron lang financial capacity to acquire this land, no? Na ipinangalan doon sa anak niya, no? Ay manggagaling doon sa pera, no? O resources ng inyong asawa. In this way, pwede po kayo maghabol. So you're entitled to one half of the value of that property and then the remaining one half po, no? Mapupunta po yan doon sa kanyang kabit, assuming po, no? Yung kanyang kabit may ituturing ay isang in good faith. That means inosente siya, hindi niya alam na yung yung asawa pala ay married sa inyo. In this way, no? Ay maaring entitled siya doon sa nabiling property because ito ay matuturing na co-ownership. Otherwise, kung siya ay matuturing na in bad faith, no? Yung kanyang 50% po doon sa share sa co-ownership supposed to be, ay mapupunta po yun doon sa kanilang anak. So yes, may habol po si legal wife. So I hope na sagot po natin ang katanungan sa atin ng ating sender, no? And tulad ng sinasabi natin, no, ay lamang na nga ang may alam sa batas. So, mga kababayan, no, kung kayo po ay you find our videos informative and interesting, no, at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe,
wala naman po sigurong mawawala at libre naman po na paki-click lang po, no, yung subscribe, shares, and like po natin, no? At gano'n na rin po sa ating Facebook account, no? Paki-follow po and please, no, paki-share po ang ating mga videos, paki-like po, no, para mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no, at saka yung Facebook, no? And then mas mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kabayan. They could be your friends, they could be your relatives, your acquaintances, your neighbors, no? So that sila din po ay merong mapulot, no? At matuto din sila sa mga pinag-uusapan natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.